May mga nilalang na talagang gumagambala sa mga tao sa mundo. At dalawa lamang ang kanilang motibo. Ang makipagkaibigan o magdala ng panganib at kamatayan. Nasa ating mga tao ang kapasyahan kung tatanggapin natin sila o hindi. Isang magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Tanya, na nagmula sa bayan ng Puentes, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay ang aming sariling karanasan ng aking mga kaibigan. Noong bumili kami ng kinilaw na isda sa isang estrangherong tendero at hinarap namin ang mga hinahangaang lalaki ng mga kaibigan ko na kinalaunan ay napag-alaman naming mga kampon ng kadiliman. Naglakas loob po akong magpadala sa inyo ng kwento na isalaysay ang kwentong kababalaghan na nagpagimbal sa aming kamalayan noong naganap ang kapistahan sa aming bayan. Ang mga pangalang binanggit ko sa kwento ay hindi nila totoong mga pangalan upang maprotektahan ang kanilang pribadong pagkakakilanlan at bilang pagrespeto na din sa kanilang mga buhay. Tandang-tanda ko pa noong taong 2002 kung saan pinagdiriwang ang kapistahan sa aming bayan at kung kailan maraming dumarayong mga turista para dumalo sa pista. Nasa sekundarya pa lang ako noon at talagang mahilig akong manood ng mga magagandang programa sa aming bayan sa tuwing sumasapit ang kapistahan. Bukod doon ay likas na gumagala ako sa aming bayan kasama ang mga kaibigan ko. Isang araw ay nagkita-kita kaming mga magkakabata at magkakaibigang Margaus at Laika at nagtungo kami sa may pantalan sa napakaagap na oras para masaksihan ang karera ng mga bangka. Alas 5 pa lang ay nakaabang na kami dahil maraming mga turista at mga tagapanood ang nakahilera sa pantalan. Naisip naming umaga na makapunta upang mapaganda ang aming pwesto at hindi namin kailangang makipagsiksikan sa maraming tao. Tuwang-tuwa kami sa mga makukulay at mabibilis na mga bangka. Natapos ang paligsahan sa ganap na alas 9 at tinanghalang nanalo sa katauhan ni Ginoong Milo na isang mangingisda. Naisip ko na may misa sa katanghalian. Tumunog ang kampana at niyaya ko ang mga kaibigan ko na magtungo sa simbahan upang dumalo ng sagradong misa. Pagkatapos ay sumama kami sa prosesyon kung saan napakaraming dayuhan ang nakiisa sa naturang pagdiriwang. Dumalo nga kami sa misa, pero naubusan kami ng upuan. Tumayo kami mula sa umpisa hanggang sa matapos ang misa. Kasunod noon ay sumama din kami sa prosesyon at lumibot kami sa buong bayan. Medyo sumasakit na rin ang mga paa ko pero patuloy pa rin kami sa paglalakad at paggagala. Hindi pa noon natatagalan ay biglang napatili sa sobrang kilig si Margaus. Habang palihim na tinuturo si Hans ang matagal na nang hinahanga ang lalaki. Napalingon kami ni Laika at tinanong kung sino ang lalaking napupusuan niya. Ipinaliwanag niya sa amin na nasa 3 taon na sa sekundarya ang naturang binata na nagngangalang Hans na tubong Magdalena. Ngunit buhat sa malayong lugar ang kanyang ina. Lumipat lamang siya sa aming bayan noong nag-aral siya sa 2 taon. At simula noon ay namuo ang lihim na paghanga sa kanya ng kaibigan ko. Hindi naman katakataka dahil may angking kagapuhan na iba sa mga itsura ng mga ordinaryong lalaki sa aming lugar. Hindi na namin makausap ng matino si Margaus dahil panayang pagsulyap niya sa direksyon ng binatilyo na may mga kasamang 2 pang binatilyo. Halos namumula ang pisngi ni Margaus at hindi maibsa ng matinding kagalakang namumutawi sa kanyang mga labi habang panakaw na sinusulyapan ng kanyang pinapangarap na lalaki. Napapasimangot na ako habang naglalakad sa kahabaan ng daan. Masyado namang nagpapakita ng motibo si Margaus. Hindi man lang niya inalam kung may gusto ba sa kanya si Hans. Hindi yung halatang halata siyang nagpapakyut dito. Patuloy pa rin ang mahinang panggigigil at kilig ni Margaus habang pasulyap-sulyap pa rin at sunod-sunod ang pagpapaganda sa paningin ni Hans.
Umaasa pa siya na mapapansin siya at magugustuhan ng lalaki sa paraang alam nila. Kaya naman nainis na ako sa pag-uugali ni Margaus. Napapasobra na siya at dahil doon ay hindi na ako nagtataka kung bakit palagi siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang dahil sa taglay niyang kalandian sa mga lalaki. Sinubukan ko na kilitasin ng mga itsura ng mga naturang binatilyo kung talagang karapat dapat nga silang hangaan at magustuhan ng mga kaibigan ko. Sa totoo lang ay hindi ako nagkakagusto o mahanga sa mga pisikal na anyo lamang ng mga binata sa aming lugar. Mas inaalam ko ang kanilang totoong pag-uugali. Mayroon kasing gwapo ay sobrang yabang naman. Samantalang mayroong hindi kagapuhan pero mabait at maginoo. Palihim akong sumulyap at napansin ko na mukhang mga Kastila ang kanilang anyo. Ngunit pakiramdam ko ay namalikmata ako nang biglang mangislap at manlisik ang mga mata ng isa sa kanila. Aksidente pang nagtama ang paningin namin ng mestisuhin nilang kasamahan at nakita ko kahit napakalayo ng kanilang direksyon na bumaliktad ang refleksyon ko sa kanyang mga mata. Isa pa, kitang-kita ko na mula sa itim ay naging mapula at nanlilisik ang kanyang mga mata na tulad ng isang mabangis na hayop. Nilukuban ako ng matinding takot at nanlamig ang mga palad ko nang maalala ko ang kwento sa akin ng albularyo noong ginamot niya ako at nasa 9 na taong gulang ako nang pinaglaruan ako ng diwende na nakatira sa malaking puno na malapit sa aming bahay. Ayon sa albularyo, kapag bumaliktad ang refleksyon ng tao sa mga mata ng kanyang kausap, ay siguradong aswang ang kanyang kaharap. Pinanghawakan ko ang mga sinabi sa akin noon ng albularyo. Kaya naman nabahala ako na baka aswang na rin si Hans, gayon din ang isa pa niyang kasamahang lalaki. Umakto ako ng normal kahit na malapit nang sumabog ang aking puso na tila bombang dumadagundong sa dibdib ko. Ayokong mapahiya dahil nasa prosesyon kami at maraming nagdarasal na matatanda ang maiistorbo namin kung gagawa ako ng anumang hakbang upang makaalis sa hanay. Nagpatuloy kami sa paglalakad at hindi namin namalayan na napakalayo na pala ng aming nalakad. Makalipas ang 1.5 oras natapos ang naturang prosesyon na sinundan naman ng iba pang mga aktibidad tulad ng masiglang parada sa kalsada kung saan nasaksihan namin ang makukulay na kasuotan at pintura sa katawan ng mga kalahok sa pagdiriwang. Mayroon ding mga mananayaw na sumayaw ng katutubong sayaw na nasa bandang hulihang hanay, habang may puon sa bandang unahan kung saan maraming mga mananampalataya ang umuusal ng panalangin ng Santa Rosario. Hindi na namin ininda ang init. Wala kaming pakialam kung mainitan at mapawisan kami. Ang mahalaga noon ay nasaksihan namin at naaliw kami sa aming mga pinanood sa bayan. Sumandaling nawala ang mga agam-agam at takot ko sa mga kalalakihan ng masulyapan ko ang maiingay na tambol at malalakas na musika na hatid ng mga nagmamarchang banda. Mayroon ding mga majorette at may hawak ng baton pati xylophone. Maganda ang kombinasyon ng musika at kahit ang mga manonood ay halatang nag-i-enjoy sa pakikinig. Ang iba pa nga sa kanila ay may dala pang kamera at panayang pagkuha ng mga larawan. Talagang napapaindak kaming magkakaibigan sa magaganda at masisiglang musika. At ilan pa sa mga manonood ay talagang nagagalak at nagsisipagpalakpakan habang pinupuri ang naturang mga banda. Inabot na kami ng takipsilim sa daan dahil nanood pa kami ng iba pang magaganda at kapanapanabik na pagdiriwang. Naglakad kami sa kahabaan ng plaza at napansin namin na mayroon palang gaganaping beer plaza. May tumutugtog pang banda at maraming tao sa loob. Hindi na kami pumasok dahil wala namang kaming tiket. At isa pa ay nagsimulang kumalam ang aming mga sikmura. At naisipan na naming umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Ngunit pagdaan namin sa isang sulok ng daan, ay napadako kami sa isang bahay kung saan may 5 kabinataang nagsisipag-inuman sa labas. Niyaya nila kaming uminom ng beer kaso nahiya kami. Kakilala pala at kaibigan ni Laika ang isa sa mga binata. Napansin niyang gusto naming uminom kaso ay hindi kami makapasok sa loob
Naawa yata sa amin kaya kinausap niya ang mga kainuman. Nagkaisa sila at binigyan nila kami ng tigi-isang bote ng alak para naman daw makapagpasaya kami noong gabing yun. At pista naman sa aming bayan. Nagpasalamat kami at saglit kaming naglakad-lakad. At hindi nagtagal ay nakakita kami ng isang mahabang lamesa sa tabi ng punong kahoy. Tamang-tama na walang tao doon at solo namin ang lamesa. Pumwesto kami doon at lumagok kami ng alak kaya lang ay wala namang kaming makakaing pulutan. Saktong may napadaan na lalaking may dalang mga balde. Inakala pa namin magtitinda yun ng taho pero inilabas niya ang kanyang panindang kinilaw na isda. Nainganyo kaming tatlo at bumili kami. Naisip namin mukhang katakam-takamang kinilaw at saka kailangan namin ng pulutan. Bumili kami at binigyan kami ng tindero ng 5 piraso ng kalamansi. Pagkatapos ay binigay namin ng bayad sa kanya. Kasunod noon ay nagpasalamat sa amin ang tindero. Amoy na amoy ko pa ang masarap na aroma ng kinilaw na isda. Umalis ang tindero at humiram ako ng mangkok sa 5 kalalakihang nagsisipag inuman. May bakanting mangkok at nilagay ko ang kilawin pagkatapos ay ipiniga ko lahat ang mga kalamansi. Pagkatapos ay kumain kaming tatlo. Kaso hindi namin malasahan ang asim ng kalamansi. Pero pinilit naming ubusin ang kinilaw, pati ang 3 bote ng alak. Sarap na sarap kami sa pagkain ng kinilaw na isda. Hindi namin napansin na naubos na pala namin ang pulutan. Mga bandang mahigit 10:00 ng hating gabi ay natapos kami sa pag-iinuman. Isinauli namin ang mangkok at 3 bote ng alak sa mga kalalakihan at nagpasalamat kami sa kanila pagkatapos ay umalis na kami sa lugar na yon. Hindi nagtagal ay napansin agad ni Margaus ang hinahangaan niyang si Hans sa di kalayuan. Lalo naman akong kinilabutan nang ngumiti sa akin ng kasamahan niyang mistisong lalaki na pinaghihinalaan ko na aswang, katabi ang isa pang binatilyong biluga ng muka at 2 pang ordinaryong binatilyo. Namumula na ang mga pisngi sa sobrang kalasingan. Kinalabit ko si Margaus, gayon din si Laika at pabulong silang pinagsabihan. Inutusan ko silang dumiretso sa paglalakad at huwag pansinin ng mga lalaki dahil sigurado akong may balak silang masasama sa amin. Hindi pa nagustuhan ni Margaus ang mga sinabi ko kaya sinimangutan niya ako at tinapunan ng masamang tingin. Ipinagtanggol pa niya si Hans at huwag ko daw itong pagbintangan ng kung ano-ano. Magpoprotesta na sana ako at ipagtatapat ang mga nakita ko sa prosesyon nang maalintana ang pag-uusap namin. Subalit, biglang lumitaw sa likuran namin at sumabat sa usapan namin si Hans habang hawak ang isang basong tagayan na may lamang kalahating alak. Bumati ito at inalok kaming makipag-inuman at makipagkwentuhan sa kanila. Wala naman daw silang intensyong masama at gusto lamang nilang makipagkaibigan. Kinakalabit ko si Margaus at pinagdidiinan ko pa rin ang laman ng isip ko. Subalit nagsimulang mangusap si Margaus at mukhang interesado pa siya sa alok ni Hans. Pumayag siya sa alok ni Hans. Sinabi niya na hindi kami pwedeng magtagal sa labas ng bahay dahil mahigpit na pinagbabawalan kami ng mga magulang namin na magtagal sa labas ng bahay hanggang sa sumapit ang hating gabi dahil delikado para sa kababaihan na manatili sa labas na walang kasamang nakakatanda. Sa oras na yun ay napangiti si Hans. Nagtagumpay siya sa kanyang plano at kitang-kita ko na nangislap ang namumuti niyang mga matatalas na mga pangil. Gusto kong sumigaw at magwala subalit wala akong lakas ng loob dahil natatakot din ako sa maaaring gawin sa amin ng mga kabinataan. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Tahimik na lang akong nagdasal sa isip ko. Naupo kami sa mahabang lamesa kung saan nagpakilala ang 4 na binatilyong kasama ni Hans. Nakilala ko bilang si Erwin ng naturang mistisong lalaki na pinaghihinalaan ko na aswang. Samantalang ang isa pa niyang kasama ay nagngangalang Jerry na medyo mahaba ang muka pero may kataasan ng tindigan. Nakipagkwentuhan sila sa amin at nalaman ko na nagmula silang lahat sa Magdalena. Kaya lalo na akong kinutuban na marahil ay mga aswang nga sila. Tanyag ang lugar na Magdalena sa madalas na pamugaran ng mga aswang
May mga serye pa doon ng mga pamatay na kagagawan daw di umano ng mga aswang, kaya naman hindi malaman kung sino talaga ang mga ordinaryong tao at kung sino ang mga aswang sa lugar na yon. Habang umiinom kami ng alak ay dinudulutan nila kami ng mga masasarap na pulutan. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo, pero matino pa ang pag-iisip ko noon. Lumingon ako sa direksyon ng mga kabinataan at napansin ko na seryoso at mukhang natatakam sa aking katawan si Erwin habang nilalantakan ng adobo na kinakain niya. Nilukuban ako ng matinding takot, kaya agad akong tumayo at pinilit ko na sina Margaus at Laika na umalis dahil tiyak na hinahanap na kami ng aming mga magulang. Nagulat pa silang dalawa sa inasal ko, kaya wala silang ibang nagawa kung hindi sumunod sa utos ko. Kaya naisip ko na may pag-asa pa kaming makatakas sa mga kamay ng mga kalalakihan. Ngunit nagkusang loob si Hans na ihatid kami kasama sina Elmer at Jerry. Hinikayat niya si Margaus na hindi makatanggi sa kanyang matatamis na pananalita at halatang malaki ang gusto sa binata. Nag-isip pa rin ako ng posibleng mahidahilan upang lubayan na kami ng tuluyan ng tatlong kalalakihan. Kung hindi ako kikilos ay malamang malapa ng mga aswang ang dalawa kong kasama na mukhang humaling sa kagwapuhan ng mga kalalakihan. Halata namang may lihim na pagtingin si Margaus kay Hans, samantalang si Laika naman ay kinikilig kay Elmer. Naiinis ako sa sobrang kalandian nilang dalawa. Hindi nila naiisip na ang sobrang pagkagusto nila ang magdadala sa kanila sa kamatayan. Nagmamadali akong naglalakad, kahit medyo nahihilo pa rin ako at nagdodoble ang paningin ko sa matinding epekto ng alak. Sinikap ko na hawakan ng mga kamay ni Margaus at Laika bilang pagsuporta. Hinigpitan ko ang pagkakahawak at halos hilain ko na silang dalawa upang makabilis na paglalakad, samantalang nasa likuran naman namin ng tatlong kalalakihan na medyo malayo ang distansya sa amin. Nang makarating kami sa bahaging maraming punong kahoy, ay bigla akong lumiko kung saan nahablot ko ang aking kaibigan at kapinsan. Saglit kaming nagtago sa isang malaking punong kahoy at sinenyasan ko silang manahimik sa isang tabi habang manaka-naka naming sinisilip ang tatlong kalalakihan. Kinastigo ako ni Margaus at tinanong kung bakit masama ang ugali ko kay Hans pati sa mga kaibigan nito. Wala naman daw silang ginagawang masama at saka nagmamalasakit sila sa amin. Kaya bukas palad silang nag-alok ng ihatid kami sa aming mga tahanan. Naiiritang nagsasalita si Margaus habang kunot na kunot ang noo na nakatingin sa akin. Tumugon ako at sinabing wala akong tiwala kay Hans. Gayon din sa dalawa niyang kasamang lalaki. Kitang-kita ko kanina sa prosesyon na nagbagong anyo si Hans. Manlisik ang mga mata niya at bumaliktad ang refleksyon ko sa paningin niya. Kaya nakakatiyak akong mga aswang sila. Kung hindi kami iiwas at magtatago ay sigurado akong papatayin nila kami. Napahalakhak sina Margaus at Laika na mukhang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Napahiya ako at ako pa ang naging katawa-tawa ng mga sandaling yon. Tinanong ako ni Margaus kung natutulog ba ako o nakagamit ng pinagbabawal na gamot. Ano daw ang mga pinagsasabi ko na aswang si Hans, gayon din ang mga kaibigan niya. Malamang ay nalipasan daw ako ng gutom kanina sa posisyon, kaya kung ano-anong imahinasyon ang pumapasok sa isip ko. Mukhang nainsulto ako sa mga sinabi niya sa akin. Yun ang unang pagkakataon na narinig ko na tumalas ang dila niya laban sa akin, dahil lamang sa pagtatanggol niya sa lalaking hindi naman niya lubos nakakilala. Sa sobrang inis ko ay nilakasan ko ang boses ko na mukhang umaalingaw-ngaw sa daan. Ipinagdiinan ko na hindi ako nagsisinungaling at hindi ako nag-iimbento ng kwento. Totoo ang mga nakita ko at sigurado akong mga aswang silang lahat. Pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag nang mailabas ko ang matinding hinanakit at paninindigan sa mga sinabi ko laban sa grupo ni Hans. Napasulyap ako sa likurang bahagi at napansin ko si Elmer na naglalakad at luminga-linga sa paligid habang nanlilisik ang mga mata at mababangis ang mga tingin.
Samantalang si Hans naman ay naging nakakapangilabot na halimaw na nagtataglay ng mahahabang kuko at matutulis na mga pangil. Gayon din si Gary na napupuno ng malalagong balahibo, ang buong dibdib at mga braso. Tinawag ko sina Margaus at Laika at tinuro sa kanila ang tatlong kalalakihang nagpalit anyo bilang mga aswang. Magkasabay silang lumingon at saglit na natigilan sa kanilang mga nakita. Napasigaw si Margaus at halos mangiyak-ngiyak si Laika sa kanilang mga nakita. Nanigas kami mula sa aming kinatatayuan nang biglang lumingon sa pinanggagalingan namin ng tatlong aswang at lalong bumangis ang kanilang mga anyo. Kumaripas sila ng pagtakbo habang iniuunat ang mga bisig at kamay kung saan patuloy na humahaba ang kanilang mga kuko. Kaming magkakaibigan ay nagkapit-kapit ng mga kamay at kamuntik ng mapabagsak sa lupa. Nagmamadali kaming makatakas mula sa daan na napupuno ng mga punong kahoy. Kung saan-saan kaming direksyon lumiliko. Naliligo na kami sa sariling pawis pero hindi kami humihinto sa pagtakbo. Hanggang sa maramdaman namin na may mga lumilipad na aswang sa kalangitan. Mas mapapadali nila kaming matagpuan kung nasa kaitaasan silang tatlo. Tumatangis na kaming tatlo at hindi namin malaman ang gagawin. Nag-uulap na ang aming mga isip at wala kaming malinaw na plano. Basta nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa mapabunggo kami sa dalawang bulto at tuluyan na kaming mapabagsak sa lupa. Kinabahan kami na baka nasundan kami ng mga aswang, subalit nakilala namin ang naturang dalawang lalaki. Nakatayo sa harapan namin si Tio Ulysses, gayon din ang kasamahan niyang barangay tanod na si Mang Dado. Tinulungan nila kaming makabangon at pagkatapos ay sinampal ni Tio Ulysses sa pisngi si Margaus. Ama ni Margaus si Tio Ulysses. Napakabilis ng pangyayari at halos hindi namin naipagtanggol si Margaus laban sa galit sa kanya ni Tio Ulysses. Sinabihan niya itong suwail na bata. Tinanong niya kung anong ginagawa namin sa lugar na yun noong gabi. Nabanggit nila sa amin na kanina pa sila nagro-ronda at hinahanap si Margaus ng kanyang nanay dahil may mga naglipa ng mga aswang sa bayan namin na dumadagit ng mga residente at turista. Nag-usok ang ilong sa galit ni Tio Ulysses habang naglilihab ang mga mata niya na nakapokus kay Margaus. Gayon din sa aming dalawa ni Laika. Humingi ng pasensya si Margaus sa kanyang ama. Nangangatalang mga labi ni Margaus ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin nang bigla siyang manigas at namutla sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata at nagmistula siyang bangkay sa sobrang putla ng masaksihan niya sa di kalayuan na lumapag sa kalupaan ng tatlong aswang at mukhang napansin niya ang mga presensya naming lahat. Kaya nagmamadali silang lumapit sa aming kinaroroonan. Itinuro ko kay Tio Ulysses ang tatlong aswang at bigla siyang naalerto. Gayon din ang kasamahang barangay tanod. Nagsalita si Mang Dado na mukhang mapapalaban sila sa mga bagitong aswang. Dagdag pa niya na ihanda nito ang sarili sa napipintong pagsalakay ng mga kampon ng kadiliman. May inilabas na makabuhay si Tio Ulysses. Samantalang may inihandang itak at pira-piraso ng bawang si Mang Dado. Sinugod silang dalawa ng tatlong bagitong aswang habang nagtago kami sa tabi ng matatayog na punong kahoy habang pinapanood namin ang kanilang sagupaan. Pinagtulungan ni Hans at Erwin si Tio Ulysses. Pinagkakalmot at pinagahampas nila sa kung saan mang sulok, subalit naging matibay pa rin siya. Iwinagayway niya ang makabuhay at ginamit ang lakas upang maiwaksi at maihampas sa kanilang mga katawan. Nagmistulang latigo ang naturang makabuhay at napuno ng latay ang iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang aswang. Nagkaroon sila ng mapupulang marka hanggang sa unti-unting matuklap ang kanilang mga balat at hindi nagtagal ay nangasunog ang kanilang mga katawan. Pagkakita ko sa nangyari ay hindi ko mapigilang magimbal sa naturang pambihirang lakas at determinasyon ni Tio Ulysses. Hindi ko inakala na may tinatago pala siyang galing sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa kabilang banda naman ay makailang beses nang naitulak ng aswang si Mang Dado, ngunit pinag-ibayo niya ang pananalig sa Diyos kaya lumakas ang kalooban niya kahit masakit ang buong katawan niya.
Nag-ipon siya ng pandepensa at hindi siya nagpatinag. Hinawakan niyang mabuti ang itak at tinagpas ang ulo ng naturang aswang bago pa siya nito masakal sa leeg. Tumalisik ang ulo sa malayong direksyon at talagang nanlaki ang mga ulo namin habang pinagmamasdan ang katapangan ni Tio Ulysses at Mang Dado. Napakatindi ng mga pangyayari. Nakita din namin kung paano naagnas at naging alikabok ang katawan ni Hans at Erwin. Hindi pa natatagalan at makalipas ang ilang sandali ay lumabas na kami mula sa aming pinagkukublihan. Inalalayan namin silang dalawa at nagtungo na kami sa aming mga tahanan. Ibinalita ko sa aking mga magulang at kapatid ang nangyari at talagang lubos silang nag-alala. Nasermonan pa ako ng nanay ko pero sa katapusan ay nagpasalamat siya sa Diyos. Dahil nakaligtas kami sa kapahamakan at hindi kami nakagat ng mga aswang. Medyo hindi pa rin ako nakabawi noon dahil nasa kalooban ko pa rin ang sindak at takot sa nagdaang inkwentro. Sinamahan na muna ako ng nanay ko sa aking silid tulugan, kaya kahit paano ay nakatulog ako ng maayos. Kinabukasan medyo sumasakit ang tiyan ko. Namimilipit ako noong umaga pero nung sumapit ang tanghali ay medyo gumanda ang pakiramdam ko at nagtungo ako sa bahay ni Margaus at nalaman ko na sinermonan din pala siya ng kanyang mga magulang at talagang matagal bago niya napakalma ang kalooban ni Tio. Nagharap-harap kami sa may balkonahe ng bahay nila at doon namin napag-usapan ng mga bagay-bagay ukol sa mga aswang na nakasagupa at napatay nila sa nagdaang gabi. Kinausap kaming dalawa ni Margaus at Tio Ulysses. Base sa kwento niya na pag-alaman niya sa ilang residente na nakakilala sa pamilya ni Hans, gayon din sa mga kaibigan niya na totoong nagmula sa angkan ng mga aswang at naipasa ang itim na perlas sa kanila noong sumapit na sila sa pagiging binatilyo. Pinili ng mga magulang nila na manirahan sa lugar na ito upang mas lalong mapalakas ang kanilang puwersa at makapambiktima ng maraming inosenteng tao. Nagkatinginan kami ni Margaus at halos hindi kami makapagsalita. Natuliro ako at nangilabot lalo nang sumagi sa isip ko ang matatalim na tingin ng aswang, buhat sa prosesyon, gayon din sa pagbabagong anyo ng mga kalalakihan sa nagdaang gabi. Muling nangusap si Tio Ulysses at mukhang naging mahinahon na ang kanyang boses. Tinanong niya kung hindi man lang ba kami naghinala sa mga kinikilos nila o baka naman nagpaakit kami sa taglay na karisma at atraksyon ng kanilang pisikal na kaanyuan, kaya kamuntik na nila kaming mabitag sa kanilang patibong. Nagtangka akong magsalita kahit pinangingibabawan ako ng matinding takot kay Tio Ulysses. Humingi ako ng paumanhin kung pinairal namin ang pagiging matigas ang ulo pero nabanggit ko sa kanya na nasaksihan ko kung paano nagbagong anyo ang magkakaibigan. Nakaramdam na ako noon ng panganib at ilang beses ko nang pinaiwas sina Margaus at Laika sa kanila dahil baka patayin nila kami sa mismong araw ng pagdiriwang ng pista sa ating bayan. Lumingon sa akin si Margaus at bakas ko sa mukha niya ang matinding pagsisisi habang nag-uumpisang bumagtas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ko at kinausap niya ako sa mahinahon at puno ng pagpapakumbaba. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya kaagad naniwala sa akin. Pinairal niya ang kalandian. Mas nangibabaw ang paniniwala niya na mabuting tao si Hans, gayon din ang mga kaibigan nito at hindi lubos na naisip na wala silang anumang kasamaang posibleng gawin sa amin. Mas pinili niyang pagtaasan ako ng boses at kwestiyonin ng mga paghihinala ko sa kanila. Sana ay bigyan ko pa daw siya ng pangalawang pagkakataon upang mapagsisihan ng mga kasalanang nagawa niya. Kita ko sa mga mata niya ang katotohanan sa mga sinabi niya sa akin. Ngumiti ako at binigyan siya ng panibagong pag-asa. Sinabi ko na lahat naman ng tao ay nagkakamali at nagsisikap na magbago. Sana sa susunod ay matuto muna siyang makinig bago ka magbigay ng negatibong reaksyon at paghahatol base lamang sa kung anong gusto niyang paniwalaan. Humingi ako ng pasensya kung masyado akong nagpadalos-dalos sa nagdaang gabi. Gusto ko lang naman na makatakas at mailigtas ang mga buhay nila laban sa mga aswang, kaya wag sana niyang mamasamain ang mga nasabi ko. Sa puntong yun ay nagkatawanan kami at niyakap niya ako ng mahigpit.
Yun ang simula ng pagpapatawad namin sa isa't isa. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Mapangahas akong nagtanong kay Tio Ulysses kung saan niya nakuha ang kakayahan sa pakikipaglaban sa aswang. Gayon din ang kaibigan niyang barangay tanod. Napahalakhak siya ng malalakas na tila ginawang biro ang aking katanungan. Ipinagtapat niya na dating albularyo ang tatay niya na si Mang Demetrio. Baka daw ay hindi yun na ikikwento sa akin ng tatay ko. Nagkakasama daw sila noon sa panggagamot ng may sakit at sinanay na rin siya ng ama sa pakikipaglaban sa mga aswang. Samantalang ang aking ama naman daw ay nanatiling masunurin sa kanilang ina at minabuti niyang mag-aral kaysa palaging sumama sa panggagamot. Dagdag pa niya na si Mang Dado naman ay anak ng dating tagapamuksa ng aswang bago siya naging barangay tanod, kaya naman magaling din siya at bihasa sa pakikipaglaban. Nangislap ang aking mga mata at talagang lubos akong humanga sa mga sinabi ni Tio Ulysses. Pero nakakatuwang isipin na kaalakbay na may naprotektahan pa rin sa miyembro ng aming pamilya upang hindi kami malapitan ng mga aswang. Umuwi ako sa bahay at noong sumapit ang gabi ay nakaramdam ako ng gutom. Panay ang pagkain ko kahit malalim na ang gabi. Sa mga sumunod na araw ay parating sumasakit ang tiyan ko sa umaga. At lagi akong nagugutom sa gabi, pero hindi ako nakukontento sa aking mga kinakain. May hinahanap akong pagkain na gusto kong latakan pero hindi ko malaman kung ano. Hindi na ako naglalabas ng bahay at hindi na kami nagkita-kitang magkakaibigan. Kinaumagahan bigla ako nakadampot ng inahing manok. Inakala ko na adobong manok yon, kaya dali-dali kong kakagatin pero biglang sumigaw ang aking ina. Nairita ako sa boses nito at mabilis ko siyang inatake pero napigilan ako ng tatay ko. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Nagwawala ako at ginapos ako ng tatay ko sa aking kwarto. Pakiramdam ko ay mayroong halimaw na kumokontrol sa aking katawan. Nagsisigaw ako at talagang nahihilo ako. Lumipas ang ilang minuto ay dumating si Tio Ulysses. Pinagmasdan niya akong mabuti. Nag-umpisa naman na akong magwala noong makaramdam ako ng kanyang presensya. May kung anong panganib ang nagbabadya sa akin. Maya-maya ay lumapit siya at may binulong sa akin. Nagdilim ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Sa kasunod na pangyayari ay nagdilat ako ng mga mata at nakita ko na lang ang sarili ko na nakahiga sa kama. Nanghihina ako at namumutla. Para akong may sakit pero pinapawis ako at tila nauubos ang lakas. Bumulaga sa harapan ko si Tio Ulysses at tinanong niya ako kung may kakaiba ba akong kinain sa labas ng bahay. Sumagi sa isip ko ang kinilaw na isda na binili naming magkakaibigan sa estrangherong tindero. Nabanggit ko sa kanya na mayroon kaming biniling kinilaw na isda nina Margaus at Laika noong araw ng pista sa isang tindero. Sa katunayan ay binigyan pa kami ng kalamansi. Ang nakakapagtaka lang ay walang asim ang kalamansing yun. Sa pagkakataong yun ay naningkit ang mga mata ni Tio Ulysses at sinabing mukhang nayanggaw kaming magkakaibigan ng aswang na tindero. Nabanggit niya na kahit pala si Margaus ay kamuntik na rin kumain ng alaga nilang pusa at parati itong nauuhaw at nagugutom. Samantalang si Laika naman ay kamuntik ng makagat ang bunso nitong kapatid na sanggol dahil inakala niyang isa itong masarap na pagkain. Ginamot niya ang dalawa at iisa ang pagkain itinuturo nila. Walang iba kung hindi ang kinilaw na isda. Matagal na palang may nababalitaan si Tio Ulysses ukol sa tindero na nagbibenta ng kinilaw na isda. May nakapagsabi sa kanya na hindi yun isda kung hindi putol-putol na katawan ng tao at gumagamit pa ito ng peking kalamansi na walang asim. Manuko pala silang magkakaibigan at balak silang yang gawin ng tindero. Isinalaysay sa akin ni Tio Ulysses na sumuka ako ng maraming mutya ng aswang at sa palagay niya ay marami akong nakaing kinilaw na isda na naipon sa aking katawan. Kung inabot pa daw ako ng 1 linggo bago magamot ay posibleng mahihirapan na siyang pagalingin ako at baka tuluyan na akong naging aswang. Suhestyon niya na wag na kaming susubok kumain ng mga pagkaing iniaalok ng mga dayong tindero sa aming lugar at baka marumi o di kaya ay katawan yun ng mga tao.
Sumunod ako sa mga sinabi niya at binigyan niya ako ng botelya ng lana na proteksyon ko laban sa kapangyarihan ng mga aswang. Nagpasalamat ako sa panggagamot sa akin ni Tio Ulysses at matapos ang ilang sandali ay lumapit sa akin ang pamilya ko. Kinumusta nila ang kalagayan ko. Medyo mabuti naman ang pakiramdam ko kaya lang ay nanghihina pa rin ako. Humingi ako ng isang basong tubig at agad akong binigyan sa pinainom ng tubig. Napatid ang uhaw ko pero talagang kinakailangan ko ng iba yung lakas. Pinayuhan ni Tio Ulysses na hayaan na muna akong makapagpahinga at kapag bumalik ang aking lakas ay sa kanila ako pakainin. Hindi pa natatagalan ay nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko na namalayan ang oras. Nagdilat ako ng mga mata at napagtanto ko na gumabi na pala. Pinakain ako ng lugaw ng aking kapatid at kahit paano ay uminit ang aking katawan at guminhawa ang aking pakiramdam. Sinabihan ako ng mga magulang ko na kailangan ko pa ng isang araw na pahinga para tuluyan akong gumaling. Sa kasunod na araw ay hindi ako lumabas ng bahay pero nakabangon na ako sa kama at nakabawi na rin ng lakas. Inabot ako ng 3 araw bago tuluyang nakalabas sa aming bahay. Pumunta ako sa bahay nila Margaus at Laika. Natagpuan ko silang nakangiti sa akin at binalita nila na ilang araw din silang hindi lumabas ng bahay dahil kinailangan nilang magpalakas. Naging aral sa aming 3 na wag basta kumain ng mga pagkaing iniaalok ng mga dayong nagtitinda. Kaya naman kumakain na lang kami sa mga kakilala naming kainan sa aming lugar. Doon ay ligtas at may kalidad ang mga pagkain. Tumigil na din si Margaw sa paghanga sa mga dayong binata sa amin at baka mapatulad pa yon sa karanasan niya kay Hans. Natuto na siyang magpigil sa kanyang sarili at mag-enjoy kasama kaming mga kaibigan niya. Mabuti na lang at bakasyon pa noon at hindi pa kami obligadong bumalik sa paaralan. Sinulit naming magkakaibigan ang pamamasyal kahit natapos na ang pista. Nagdoble ingat na rin kami sa mga taong hindi pamilyar o hindi namin kakilala. Ayaw naming malinlang na naman ang isang aswang. Sa mga sumunod na araw ay nanumbalik ang katiwasayan sa aming bayan. Wala na rin kaming naririnig sa mga kapitbahay at mga residente ukol sa gumagalang aswang sa aming bayan. Sa kasalukuyan ay may pamilya na ako at matagal na akong umalis sa bayan ng Puentes. Nagkahiwa-hiwalay kaming magkakaibigan at halos nawala na rin kami ng balita sa isa't isa. Pero nasa puso't isipan ko pa rin ang namuo naming pagkakaibigan. At umaasa ako na balang araw ay magkikita-kita at magkakasama kaming muli. Katulad noong kabataan namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng aming naging karanasan sa mga aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.